Kasi hindi naman puwede kahit magpare-parehong baranggayan, hindi pare-pareho yung cost niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga siyempre yung terrain na lang, hindi pare-pareho yung geography. Now, pag-usapan natin yung recent na investigations or findings na nilabas ng Malacanang at kung ano yung red flags dito. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Kahit magkatabi yan, 'di ba? Yung lubak nga lang, eh. O kaya punta kayo maglakad kayo 5 meters from where you are. Punta kayo sa isang lugar, punta kayo sa probinsya, iba yung terrain, may bato doon, iba yung mobilization, 'di ba? Iba yung mobilization, kahit mas malapit lang 'yan. Yung iba, mas risky kasi mas mahirap hukayin o kaya mas mataas ang soil erosion doon, kailangan ng slope protection. Hindi naman puwedeng pare-pareho lahat ng pondo doon para magpatayo ka ng isang flood control project na standard. Yung standard kasi nila nasa presyo, nasa kurakot. Kurakot yung standard, wala sa standard yung ginagawa nila. 'Di ba? Tama yung sinabi ni Christopher, topography, iba-iba yan. Imposible. Ang isa sa red flag ng mga government projects ay yung pare-pareho ng presyo. Copy-paste yung presyo sa bawat lugar, sa bawat projects as if parehong-pareho yung mga factors na pinag-aralan nila. Kaya nga yung sinabi ni attorney dyan or yung diniscuss nyo dyan, yung terrain, well, that should differ from one place to another and the prices should also go along with it, lalo na kung pinag-aralan talaga ito. Yeah. And that is why that is a significant finding already that we have made. Now, can we keep going, please? What's in it? There. So, we looked at the regions kung saan ang pinakamarami. Wow. And this is what came out. NCR, oh. Pero ang first owner, Region 3, 1,600. So, that's something that we have to dig deeper into. Parang yung NCR, that makes sense. Kasi talaga din yung flood problem nandyan. Pero titignan pa natin yan. Tapos, Region 3, well, they're flood prone. But tignan natin why as opposed to other places that have no... Well, tama nga yun, flood prone sila. Pero what is happening to the money? Nothing is changing. Parang isipin nyo mga kabatas natin, no? Isipin mo yung bahay mo, magpapatayo ka ng bahay. Meron kang 1 million pesos. Ay, hindi ka magpapatayo. Ano na lang, papaayos mo yung bahay mo. Di ba? Kunwari, yung flooding, yung bahay mo, papaayos mo yan. 1 million pesos. You should see significant changes. Di ba? Significant improvements for that amount of money. 500 billion pesos, that's a lot of money. You should see significant improvement. 52.57 billion dito sa NCR. NCR lang yan mga kabats natin. NCR is very small compared to these provinces. Compared to Region 3 and Region 5 mga kabats natin, maliit ang NCR. Nakita nyo naman yung size niya dyan. 52.57 billion pesos. But you don't see any improvement at all. Di ba? Oh. My gosh. Kung sasabihin pa na naman yan ni Ridon na kailangan yung magpakita ng ebidensya, hindi ba ebidensya yan? Hindi lang nila maturo pa kung sino ang gumawa. Kasi nga pinagtatakpan yan for sure. Pero kung ebidensya ng maling gawain, that is already ebidensya ng maling gawain. Now, ganitong klaseng ebidensya yung dapat na nai-establish every time that we are shouting that there is a corruption. Hindi lang porket feeling natin may corruption na nangyayari, we should follow our feelings kasi hindi naman siya tatanggapin
doon sa korte, lalo na pag nagsampa ng kaso yung mga tao. Now, tama si attorney. Ebidensya ito ng maling gawain. Ngayon, kailangan nang hanapin yung link doon sa mga taong gumawa nung maling gawain. And yun yung mahirap. Like for example, yung sa kaso ni Bong Revilla, ang pinaka dulo ng pananagutan ay nandoon sa sekretary niya. So, sino lang ang naparusahan niya? Or naparusahan yung sekretary niya. And ganun din ang mangyayari dito. Kaya, I am encouraging us to be better than the crooked ones or doon sa mga masasamang loob para at least hindi nila tayo naiisahan, hindi nila tayo nauuto para makalaya sila and gawin na naman nila yung same scheme na ginagawa nila para makapangurakot sa bayan. Hindi na sasapat yung alam lang natin na may kurakot na nangyayari. But it's going to be a whole lot different kung ano yung kaya mong patunayan at kung sino yung gumagawa nung kurakot na sinasabi natin. So again, this is going to be a long, hard battle, but if there are people who have evidences, diba? We should support them, lalo na kung credible naman yung ebidensya. Let's go behind their backs, rally behind their backs para matulungan natin mawala yung korupsyon na matagal na nating sinisigaw. Ito na yung way natin para makatulong sa kanila. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.